Habang sinasabi nilang wala kang mararating, si Lord naman ay nagsasabing, anak, marami ka pa mararating. Huwag palampasin ang mensaheng ito. Ngayong araw, magandang umaga. You're listening to the Living Word Web Radio live podcast, the voice of inspiration across the airwaves. Okay, medyo bago muna yung setup natin ngayon gawa ng internet interruption. Data po itong ginagamit ko ngayon. Hopefully na makatapos tayo, hindi maubusan ng load. Data po ito simula kagabi. Magandang umaga. Yan na naman ang una nating babatiin, si Stellerma. Magandang umaga. O sige, at tayo po ay tuloy-tuloy na, diretso muna at siguro re-upload ko na lang po itong ating message or pagbubulay ngayon mamaya, no? Para lang tayo makaraos gawa ng internet power interruption. Wala pong wifi. May mga taong gustong hilain ka pababa. Yan yung sinasabing crab mentality na kung saan ay nararanasan natin ngayon dito sa ating politika, yung mga nangyayari. Kayo ba ay updated sa nangyayari sa Senado? Ay, nako. Sige, mga taong gustong hilain ka pababa. May mga nagsabing hindi mo kaya, may mga tumawa sa pangarap mo, may mga nag-isip na wala kang mararating. Alam nyo ba yan? Pero alam mo ba na habang hinahatak ka ng mga tao na sa paligid mo, minsan asawa mo, kapatid mo, relatives mo, mga kaibigan mo, di ba? Marami pong humahatak sa atin na pababa. Lalo namang, pero ang sabi dito sa ating pag-aaralan ay the more na ibinabagsak ka, the more na itinataas ka ni Lord. Ayan, magandang umaga, Sister Lerma. Good morning din sa iyo. Ang mga luha mo ay hindi nasayang. Ang mga sugat mo ay hindi walang dahilan. At ang mga pagsubok mo ay hindi katapusan ng iyong kwento. Kung nalampasan mo ang mga laban noon, kasama mo ang Diyos. Bakit susuko ka ngayon, di ba? So, ang versikulo ay ang verse po na ating pagbabasihan sa ngayong araw, episode 50 na po tayo. Yan, pang 50 na. Kaya eksakto ito, Genesis 50, chapter 50, verse 20. Ang sabi dito ay, ngunit tungkol sa inyo, kayo'y nag-isip ng masama laban sa akin. Datapot iyon ay inisip ng Diyos sa ikabubuti. Alright, mga kaibigan, huwag kang alis yan at magkakasama tayo sa buong pagbubulay-bulay. You're listening live dito po sa Living Word Web Radio Live Podcast. Habang hinahatak ka pa ibaba, ay lalo ka namang itinataas ni Lord. Today is June 19, 2026, araw ng Friday. At ako po ang inyong host. Ako po ang inyong tagapagsalita, your friend on the radio, Pastor DJ Amordi. Makinig, ma-inspire at palakasin ang iyong pananampalataya. Tayo po muna ay saglit na manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa bagong umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Kami nagising ng matiwasay, nasa mabuting kalagayan, Panginoon. Maraming salamat at muli sa panibagong araw na ito na meron kaming pagkakataon upang pag-aralan ang iyong salita. Maraming salamat sa mga dumaraan na mabibigat na pagsubok, panghuhusga at paghamak ng ibang tao. Naway makita namin ngayong araw na ikaw na Diyos ang magtataas sa iyong mga anak sa tamang panahon. Maraming salamat, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, in the meantime, greetings muna tayo mula sa ating kaibigan. Hi, Sister Ma'am Jing Blanquera, watching from Dagupan City. Magandang umaga po dyan.
At habang naghihintay tayo ng actually nasa slow connection po tayo. Wala pong internet talaga dito, walang wifi. Pero we are trying our best. We are trying our best na makapag-broadcast pa rin kahit na walang wifi. Okay, in the meantime, hello po kay Ma'am Caroline, watching from Canada. Okay, maraming salamat po, Ma'am Caroline. May mga pagkakataon sa buhay na pakiramdam natin ay pinagtutulungan tayo ng mundo. May mga taong minamata tayo, no? May mga nagsasabi diyan na malaki yung araw-araw mong binibit-bit yung backpack mo na para kang naghihirap. Yung mga ganun tipo. Lahat ng mga bagay na napapansin ng mga tao, kasuotan mo, pag-uugali mo, o kayang lahat ng kapag ikaw ay pinagchismisan, ay wagas. Daming marites, no? Walang humpay yan. Kaya itong mga taong nang mamata sa iyo, may mga taong nagsasabing wala tayong mararating, may mga taong natutuwa kapag tayo ay nadadapa. Ngunit ang kagandahan ng buhay Kristiyano ay ito. Hindi tao ang may huling salita sa buhay mo. Diyos ang may huling salita. Kapag ang tao ay naghahanda ng hukay para sa iyo, kayang gawin ng Diyos na maging daan, iyon papunta sa mas mataas na lugar. O, di ba? Ayan, katulad ng mga noong araw ay pamasahin na lang, iingatan mo sa palad mo, baka mahulog. Di ba? At meron pang tao na nagsasabi sa iyo, ay nako, wala kang magandang patutunguhan. Hindi mo kaya yan. Pero napagtanto mo, namalas mo, nasaksihan mo ang kabutihan ng Diyos sa iyo na kung saan ay ang kinalalagyan mo ngayon. At ikaw ay nandoon sa mataas na level. At nakikita mo sila, ang tingin mo na lang sa kanila ay gatuldok. Alam niyo po, ang background po ng ating pinag-aaralan ay si Jose. Ay isa sa mga pinakamagandang halimbawa dito sa Biblia. Okay, maraming nainggit sa kanya, yung kanyang mga kapatid. Ibinenta si Jose bilang alipin, pinagbintangan ni Potiphar, Potiphar's wife, yung asawa niya, ikinulong ng walang kasalanan, pinagbintangan. Akala mo yun, no? Kung sari-sari na kasiraan na sasabihin sa iyo, kung titingnan natin sa mata ng tao, pababa ng pababa ang buhay niya. Pero habang ibinababa siya ng tao, unti-unti namang siyang itinataas ng Diyos. Mula bilang alipin, naging gobernador ng Ehipto. Yan po yung background ni Josue. Ganyan din po tayo. Kaya huwag kang aalis dyan at tumutok ka, mag-focus ka lang, buksan mo ang puso mo at isipan mo. Number 1, ang mga tao ay maaaring hilain ka pababa, pero hindi nila mapipigilan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Ayon sa Genesis 37, sinubukan ng mga kapatid ni Jose na sirain ang kanyang kinabukasan. Ngunit hindi nila kayang sirain ang plano ng Diyos. Narito ang isang ilustrasyon. Isipin ang isang bola, pag hinulog mo sa ilalim ng tubig, habang mas malakas itong itinutulak pababa, mas mabilis itong aangat pag binitawan. Yan po yun. Ganon din minsan ang buhay. Minsan palagi, habang lalo kang idinidiin ng tao, mas lalo kang inihahanda ng Diyos para sa mas mataas na pag-angat. Kaya purihin mo ang Diyos kung ikaw ay isa na sa mga taong ibinabababa noon, hinihila pababa, na kung saan ay nariyan ka sa iyong kinaroroonan ngayon. Baka may nagsabi sa iyo, hindi mo kaya, wala kang mararating, hanggang dyan ka na lang. Mga kaibigan, wag niyo pong gagawin din yan sa mga anak ninyo, no? Huwag niyong ipaparinig at huwag niyong sasabihan na hindi niya kaya. Minsan may nagsasabi pa, kabobo mong bata ka, saan ka ba nagmana? Mga ganun. Lahat po ng mga bagay na yan ay nagkakaroon ng traumatic
experience ang bata. At yan din yung nararamdaman at naririnig natin sa mga kaibigan natin. Huwag mong hayaang iyon na maging boses na iyong pakinggan. Alright, in the meantime, say hello kay Sir Jake, si Sir Rolando, one of our officer before. Good morning, Pastor, sa lahat. May God light shine upon us today. The message coming from Ma'am Caroline. Thank you very much. Huwag mong hayaang iyon ang maging boses ng iyong pakinggan. Pakinggan mo ang sinasabi ng Diyos. Number 2, ang paghamak ng tao ay kadalasang nagiging hakbang sa pagpapala ng Diyos. Ayon sa Romans 8:28, ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa ng ikabubuti. May mga pagkakataong hindi natin maintindihan kung bakit pinapayagan ng Diyos ang ilang sugat at kabiguan. Ngunit kalaunan ay makikita natin na ginagamit niya ang lahat para sa ating paglago. Sa ating paglalakbay, nakasama natin ang Diyos. Ito po ay isang personal reflection kapag binalikan mo ang mga laban na nalampasan mo na. Katulad ni Ma'am Caroline, katulad ni Sir Jake, katulad ni Ma'am Lerma, Ma'am Jean, no? Yung mga pinagdaanan mo, yung mga gabing umiiyak ka, yung mga araw na akala mo tapos na, yung mga pagkakataon gusto mo nang sumuko. Makikita mong kasama mo pala. Nandyan pala si Lord sa bawat hakbang. Dahil kung hindi ka nakatawid doon, hindi mo siya kasama. Yan po ay gawain ng ating Panginoong Diyos. At kung nalampasan mo ang mga imposibleng iyon noon, bakit ka susuko ngayon? Narito ang isang ilustrasyon ng agila. Ang agila ay hindi lumilipad palayo sa bagyo. Lumilipad ito pataas at ginagamit ang hangin ng bagyo upang lalo itong umangat. At ang bagyo na nagpapapagsak sa ibang ibon ay siya namang dahilan ng pagtaas ng isang agila. Ganito rin ang anak ng Diyos. Ang pagsubok na inaakalang magpapabagsak sa iyo ay maaari siya mismong gamitin ng Diyos para itaas ka. Alam niyo ba yung isang kwento ng kalabaw? Bagamat kalabaw siya, ay pwede natin gawing ilustrasyon sa ating buhay. Merong isang malaking hukay at nahulog doon yung kalabaw. Merong nagdaraan na 2 tao at sabi niya ay nakita, ay kawawa naman yung kalabaw nandoon sa nabutas at hinila siya ng kanyang kasama. Sabi niya, tara na, huwag mo na pag-aksayan ng panahon. Hayaan mo na mamatay dyan. Hayaan mo lang, hayaan mo na siyang matabunan dyan. So, umalis na sila. At meron na namang kasunod na mga tao. So, sabi ng tao, ay, nahulog kalabaw doon sa ilalim ng butas. So, tara, tulungan natin. Ang sabi naman nung isa ulit ay, hayaan mo na dyan. Bahala na yung may-ari dyan na kumuha dyan. Paano makaalis yan? Problema na nila yung may-ari niyan. Ngayon, may mga tao na sabi niya na yung pangatlo, 5 tao. Baka mamaho yan, mamatay yan. Ganito na lang gawin natin. Tabunan na lang natin. Kaya ang ginawa nila, kumuha sila ng maraming bato at ibinato doon sa hukay na kung saan ay nandun yung kalabaw. At habang ibinabato, akala ng mga tao ay natatabunan. Ang ginagawa naman ng kalabaw na ito ay habang ibinabato at habang napupuno yung mga bato doon sa paligid niya, ay ginagawa niyang tuntungan. At dumating yung panahon na habang tinutuntungan niya yung ibinabato, akala naman ng mga nagtatapon ng bato sa kanya ay natatabunan siya. Pero wais yung kalabaw. Ang ginagawa niya ay habang nalalaglag yung mga bato, ay ginagawa niyang tukuran at umaangat siya ng unti-unti at nakaakyat siya. Ganyan din po tayo mga minamahal na kapatid.
yung mga bato na yan at mga lahat ng mga pambubuli, lahat po ng mga panghuhusga sa atin ay gawin po nating tuntungan sa buhay. Hanggang sa tayo ay makaakyat doon sa ating dapat kung saan tayo nalugbog, kung saan tayo butas na nahulog, ay gawin natin tuntungan yan. Amen? Ang pagsubok na inaakalang magpapabagsak sa iyo ay maaring siya mismong gamitin ng Diyos para itaas ka. Narito ang pangatlo, kapag sinabi ng tao na hindi mo kaya, paniwalaan ang sinasabi ng Diyos. Ayon sa Philippians 4 verse 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa dahil kay Kristo na siyang nagpapalakas sa akin. Mga minamahal na kaibigan, mga kapatid, ang nagpapalakas po sa atin ay ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus. Napakaraming boses sa paligid. May boses ng pagdududa, may boses ng panlalait, may boses ng takot, pero may isang boses na higit sa lahat, ang boses o tinig ng Diyos. Habang sinasabi nilang wala kang mararating, sinasabi naman ni Lord, anak, marami ka pang mararating. Habang sinasabi nilang hindi mo kaya, sinasabi naman ni Lord, kaya mo dahil kasama mo ako. Alright, in the meantime, bago po tayo dumako sa pang-apat, saying hello kay Brother Chris Kabutahe. Good morning po, Chairman. Good morning din po sa iyo, kapatid na Chris, Secretary. At regards na lang kay Ma'am dyan po sa San Narciso, Grolio, PGBI, Philippine Guardians Brotherhood ng Brotherhood Incorporated, PGBI ng Grolio. Maraming salamat for tuning in. Okay, ito po ang pangapat. Ang tagumpay ay hindi dahil malakas ka, kundi dahil hindi ka binitawan ng Diyos. In the book of Isaiah, chapter 41, verse 10, 41:10, ang sabi dito ay, hindi ka nakarating dito dahil magaling ka lang. Hindi ka naligtas dahil matalino ka lang. Nakaya mo dahil may Diyos na humawak sa iyo noong gusto mo nang bumitaw. Alam mo, lalong-lalo sa mga pag-aaral noong araw, alam mo, walang katapusan talaga, no? Anyway, nararanasan ko pa rin ngayon yan. Sa aming pag-aaral sa masteral degree. Ito po ay, kasi natapos namin yung bachelor's degree. And then, masteral degree. Tapos, yun, magdodoktoral. So marami. No? Nakakaya namin ito dahil nga sa pagmamahal ng Diyos. I mean, saka personally, no? Yung imposible, nagiging posible. Anyway, mga ma'am, maraming salamat. Okay, I'll just take this opportunity once again kasi baka mamaya biglang maputol yung internet. Data lang po yung ginagamit ko ngayon. Gawa ng wala pong Wi-Fi, internet dito sa studio. Okay, and say hello kay Ma'am Maripas Bautista. Happy Friday, Pastor, and good morning sa lahat, ang sabi niya. And of course, kay Ma'am Marilo Perez Abulencia ng Calasiao. Mga tropang Pangasinan, magandang oras po sa inyo. Ito pong pinag-aralan natin, balikan na lamang po ninyo dahil napakaganda. Ito po ay mga tunay na pangyayari at hanggang sa noon at hanggang sa kasalukuyan ay nararanasan at nangyayari sa atin. Good morning, magandang umaga. Ito message mula kay Ma'am. Good morning, Pastor Amor, at sa mga viewers mo. Okay, Ma'am, and first kay Ma'am Josepina Presto Sulueta. Okay, good morning po mga ma'am. Okay, balik na po tayo mula sa Isaiah 41:10. Kapag tinuturo ang maglakad ang isang bata, madalas siyang nadadapa. Pero hindi siya nanantiling nakahiga dahil may ama na umaalalay sa kanya. Di ba? Tayo rin ay nadadapa minsan. O kahit sabihin natin palagi. Sorry po. Panahon ng tag-ulan kaya medyo sipon at ubo. Mag-ingat po kayo.
Okay, ngunit may Ama na tayong nasa langit na laging handang bumuhat kapag tayo ay nadadapa. Mga minamahal na mga kaibigan, kapatid, lahat po ng narinig natin ay nangyayari sa buhay natin. Okay, so tandaan po natin yung pang-apat na yan. Ang tagumpay ay hindi dahil malakas ka, kundi dahil hindi ka binitawan ng Diyos. So nariyan po lagi ang Diyos na humahawak sa atin. Okay, sa atin pong conclusion, mga minamahal na kapatid, medyo maiksi lang yung ating message ngayon. Balikan na lang po ninyo yung mga hindi nakarating. Huwag mong sukatin ang iyong kinabukasan sa opinyon ng tao. Sukatin mo ito sa kapangyarihan ng Diyos. Marami ka ng laban na napanalunan kasama si Lord. Ngayon pa ba aatras? Ngayon ka pa ba susuko? Yung mga bundok na naakyat mo noon ay mas mataas pa kaysa sa kinaharap mo ngayon. From your age 20 hanggang 50, siguro marami ng mga katulad kong 50s dito. Meron na bang senior dito? Ay, meron na senior dito. Diba? Napakamarami na po yung ating napagdaanan. Habang hinahatag kanila pababa, wala pong katapusan niyang napaghila. Minsan, kalaban mo yung sarili mo. Yan daw ang pinakamahirap yung sarili mo kapag kinalaban mo yung sarili mo, ay, pupunta ako doon. Mamaya, biglang nagbago yung isip mo. Tapos, bigla mong hihilain na, sasabihin na, hindi ko kayang pumunta ron kasi hindi ko kaya. No? So, habang hinahatak kanila pababa, lalo ka namang itinataas ni Lord. Ang tao ay maaring magsara ng pinto, ngunit ang Diyos ay kayang magbukas ng malalaking pintuan. Ang tao ay maaring manghamak, ngunit ang Diyos ay kayang magparangal. Ang tao ay maaring magsabi ng hindi, ngunit kapag ang Diyos ang nagsabing oo, wala nang makakapigil. Kaibigan, paano po natin i-apply ang ating mga napag-aralan, ang ating mga narinig? Huwag mong sukuan ang panibagong chapter ng buhay mo. Siguro, may panibagong episode na ibibigay sa iyo ng Diyos. Okay, in the meantime, maraming salamat and thank you very much for checking in. Beloved Pastor Roger Ibalo, God's morning, Brother Pastor Dian Morsolo, dagdag, kompletong-kompleto po. Maraming salamat po, Pastor. And greetings, extending din kay Ma'am, better half po ni Pastor, si Ma'am Banchi. And of course, nasa na ba si Erwin? Baka nasa Itiagi na siya ngayon. Ay, meron akong kaibigan doon, si Pastor Mandy. Nakikinig yata, nandito yata si Pastor Mandy. Andiyan ka ba? May kaibigan kaming galing sa at bibisita dyan sa Itiagi, taga Itiagi yung asawa niya. Anyway, chat na lang kita, whatever, baka mamaya nandyan lang pala sa kapitbahay niyo or malapit dyan sa Itiagi. Okay, balik po tayo. Nasa final conclusion na po tayo. Ako ay nanalangin talaga na hindi mag-slow down or bumagsak itong ating connection, ating internet. Dahil ito po ay data lang talaga ito. Walang wifi dito. Ewan ko bakit nag-shutdown. Simula kagabi, itong Converg's internet provider. Pero sa ating kagustuhan na hindi magkaroon ng internet connection or power connection, salamat sa data. At huwag mong sukuhan ang panibagong chapter ng buhay mo. Huwag mong hayaan ang salita ng tao na magdikta sa iyong halaga. Alam mo yung kinakatayuan mo, alam mo nung nasa abroad ako, hindi ko na naisip na makakauwi pa ako sa bansang Pilipinas. Pero ano ginagawa ko dito sa Pilipinas ngayon? Nandito ako. At malay po natin, sa susunod na bukas, sa susunod na buwan, ang another chapter ng life ko nasa US naman, o kaya sa Canada naman, o kaya nasa Singapore naman.
Okay? So, yun po yung chapter. Marami po tayong chapter ng buhay. At si chapter ni Pastor Roger, pag nag-retire, balik sa Masinloc. Anyway, come and go lang naman si Pastor sa US. Ayan, pabalik-balik, papunta rito. So, purihin po ang Panginoon. Tuklasin po natin yung mga chapter ng buhay natin. Magpasalamat tayo sa mga problema, gawin po natin itong mga inspirasyon dahil tuwing may problema po ay may kaakibat na kaginhawaan, may kaakibat na inspirasyon sa ating mga pagsubok. Gamitin po natin ang mga malalaking problema na parang bato na maging tuntungan upang tayo ay umangat at magkaroon ng another chapter. So gamitin po natin inspirasyon, mga pagsubok na yan upang lalo tayong kumapit sa ating Panginoong Hesukristo, alalahanin ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa nakaraan at magtiwala sa Kanya para sa hinaharap. Maraming salamat mga minamahal na kaibigan, kapatid. Yan lang po ang maigsi nating mensahe sa araw na ito na may titulong Habang Ikaw ay Hinahatak Pababa. Okay, ay habang may mga taong gustong hilain ka pababa, no, may mga nagsabing mga taong hindi mo kaya, may mga tumawa sa mga pangarap mo, may mga nag-isip na wala kang mararating, pero hindi nila alam na habang hinahatak kanila pababa, lalo ka namang itinataas ni Lord. Kaibigan, okay, in the meantime, baka makalimutan ko. Si Matet, good morning, Pastor. Happy Friday. Listening from Mindanao. Okay, Matet, maraming salamat for tuning in. I hope you're doing well. Sa lindol po dyan. Ang mga luha mo ay hindi nasasayang. Ang mga sugat mo ay hindi nawalang dahilan. At ang mga pagsubok mo ay hindi katapusan ng iyong kwento. Isama po natin ang Panginoon sa ating chapter ng ating buhay. Hawak po natin yung pen at yan po ay ikaw ang susulat, gagawa ng storya, okay? At ilatag mo sa Panginoon at siya ang magbibigay ng katuparan sa lahat mong pangarap. Dakilang Diyos. Maraming salamat. Okay, tapos na po yung ating pagbubulay-bulay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Panginoon, maraming salamat sapagkat ikaw ang Diyos na nagtataas ng iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, kapag kami ay pinanghihinaan ng loob dahil sa panlalait, panghuhusga ng iba. Tulungan mo kaming tumingin sa iyo, ituon ang aming pananaw sa iyo, Panginoon. Paalalahanan mo kami na ang iyong mga plano ay higit na dakila kaysa sa mga opinyon ng tao. Bigyan mo kami ng lakas upang magpatuloy. Gabayan mo kami sa aming pananampalataya. Dagdagan mo kami ng pananampalataya. Increase our faith, O God. Dagdagan mo ang aming karunungan upang magtiwala at katatagan upang hindi sumuko. Kundi kami ay susuko to surrender everything to our Lord Jesus Christ. Dakilang Panginoon, habang kami ay hinahatak pababa, maraming salamat ay ikaw pala ay ang siyang nag-aangat sa amin habang kami ay hinahatak. Dakilang Diyos, dalangin ko sa mga kaibigan sa kabilang screen, Panginoon, na idampi mo ang iyong mapagpalang kamay sa kanila. Ang biyaya ay sumakanila. Ang gabay mo, Panginoon, sa araw-araw, anuman ang kabigatan ng kanilang mga nararamdaman at nararanasan sa mga panahong ito. Dakilang Diyos, thank you very much. In Jesus' name we pray. Amen. Tapos na po ang ating pagbubulay-bulay, mga kaibigan, at nakaraos po tayo sa data. At magkakaroon po ng republish or re-upload po ito mamaya. At thank you very much for sharing. Okay, nakakaabot po tayo sa iba't ibang bansa. At libu-libong mga kaibigan ang nakakapakinig sa ating message. Makikita niyo po dyan yung mga views. And continue to share. Okay, ako po nais na makarating sa iba't ibang lugar at marami nang makarinig. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, hanggat hindi na ipapalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo, ay hindi pa darating ang ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay
nagnanais na makasama doon sa kaharian ng langit. Dalian po natin ang pag-share ng salita ng Diyos. Okay, message coming from Ma'am Banchi. Hello po. Thank you, Pastor DJ Moore, sa mensahe ng buhay. Salamat sa greetings. Good morning po. And of course, and hello, may mga humabol pa kay Master Maricar de los Santos. Thank you very much for tuning in. At yan, hindi ko makakalimutan lahat ng mga nag-share sa mga wall ng may mga wall sa FB. May special recognition po ako sa mga yan. Okay? Kahapon, hindi ko natapos eh. May mga pictures yan, lalabas. Ito pong direct po dito sa cellphone itong ginagamit ko ngayon. Hindi po dumaan sa computer. Yun lang aking microphone. At saka gawa po ng wala pong internet ngayon. Anyway, praise the Lord kasi kahit na walang wifi, kaya pa namang i-deliver. Medyo malakas pa siya. Niloadan ko lang siya. Okay lang daw si Brad Mose, kahit na hinuhusgahan kami, Pastor, ayos lang kami. Kasama namin lagi si Lord. Okay, God bless you. You are the blessed one, Sister Lerma. Kasi the more na ginagawa nilang panghuhusga sa inyo ni Brother Jose, ay kasama ninyo ang Diyos. Kasama ninyo ang pagpapala ng Diyos. Kaya purihin ninyo ang ating Panginoong Jesus. Dahil the more na binababa tayo, the more na tayo naman ay iniaangat ng Diyos. Gamitin natin yung mga bato na yan, mga tinatapon na yan, na maging tuntungan sa atin. Okay, so maraming salamat po muli, mga minamahal na kapatid. God bless you. Hintayin po ninyo yung re-upload. Okay. Ay, nandyan si Pastor Mandy, dyan sa Itiague. Nandyan na pumunta yung isang kapatid namin dyan. Kung sabihin ko kung saan lugar, baka mapasyalan ka. Kapatid namin yon sa pananampalataya. Si Pastor Mandy Gadingan Nantes ay schoolmate ko po yan sa Bible Seminary. Maraming salamat, Pastor Mandy, at pagpalain po ang iyong kongregasyon at sa iyong kabutihang pastol ng iyong mga tupa. God bless everyone. At oras po natin, we got 18 minutes past 6 o'clock in the morning, and you're listening to The Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Hintayin po natin, magkakaroon po tayo. Darating na panahon ay yung 24 hours online radio babalik na. Okay, 24 hours yon. Ibig sabihin po yon, umiikot yon, gospel songs, everything, lahat po ng mga preachings, devotions ay maririnig po, doon po naka-imbak. 24 hours. Yan po yon, Living Word Web Radio. Ibinabalik po yung dating Tunog Pinoy Radio International before. And lahat po yan ay pagpapala ng Panginoon. God bless everyone. God bless, and thank you very much also for your future sa papalaganap ng banal salita ng Panginoon. Tulong-tulong po tayo. God bless. Mabuhay ang ating Diyos. Purihin siya. To God be the glory.